Maraming medyo mahaba-haba yata yung bakasyon, no? Bukod dun sa mga naging bakasyon ng mga pag-ulan nung nakaraan, merong mga bakasyon, ayan, sa paggunita, sa alaala ng mga yumao nating mga mahal sa buhay, mga kaibigan. At bilang mga Kristiyano, ngayon nga, no, yung ating theme for the month, a call to celebrate the fullness of life. No, panawagan, sabi revival. Sige nga po, sabay-sabay po tayong basahin ang ating theme for the month of November with conviction, yan, with energy. Again, sige po, ready? 1, 2, 3, go. The fullness of life. Yan. Pag sinabing revival, kailangan yung pagbasa natin pang revival din, di po ba? Pag sinabi pong revival, yan po yung panalangin at paghingi po natin sa Diyos ng buong isang taon, no? Ng 45th anniversary, then naging 46, no? Yan po yung yung revival, panawagan para umaksyon tayo na hindi lang po yung ating pagtawag, pag-iyak sa Panginoon na tayo'y gisingin, buhayin ulit, no? To revive is to give life again, no? Doon sa kung anumang condition yan. Lagi po nating ginagawa example, no? Pag nasa hospital, pag may nakita na tayong medyo nawala na ng buhay, kung nakikita natin how the doctors at yung mga nandoon sa ER o kung saan man ay binibigyan ng buhay. Sa atin pong mga pananampalataya, buhay pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, talagang kailangan po nating umiyak sa Diyos na, Lord, bigyan mo kami ulit ng buhay. Bigyan mo kami ulit ng bagong sigla. Amen po ba? And this time, ito po'y panawagan upang i-celebrate natin ang kapunuan o ang kabuuan ng buhay. Dahil alam po natin, nung nilikha ng Diyos ang tao, hiningahan niya ito ng buhay. Amen? Ang unang intention o plano ng Lord talaga sa tao ay mabuhay. Buhay. Wala pa sa istorya ang kamatayan. Hindi pa nakapasok. Kailan po yan nakapasok? Nung ang tao ay sumuway sa ating Diyos. Mas piniling magrebelde sa ating Diyos. Kaya, yun totoo, di ba? Yung pagkaalam, yung kundi sila ay mamamatay, di ba? Hindi yung unang magulang natin, they enjoyed everything except na hindi nila pwedeng kainin yung bunga ng punong kahoy nang may pagkaalam ng mabuti at ng masama. At ano pong nangyari? No, sabi kasi dahil kapag kinain nila yon, sila'y mamamatay. Maybe by that time, naisip nila, buhay pa rin ako, di ba? Gumagalaw pa nga sila, nagtago pa nga sila nung hinanap sila ng Diyos. Pero ang hindi nila alam, ang namatay ay ang spirito na kung saan yun ang nakakonekta sa Diyos. Yun ang may relasyon sa Diyos. Kaya, pagkatapos noon, nabuo na, no? Agad-agad nabuo ang plano ng Diyos sa katubusan ng tao. Ayaw ng Lord na ang tao'y mapahamak, hindi lang yung basta mamatay after our life here on earth, no? Yung physical na kamatayan, pero meron pong tinatawag na buhay na we should spend it with the Lord forever. At yun ay ibinibigay ng Diyos sa sino mang kumilala kay Jesus bilang kanyang Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Amen? Palakpakan po muna natin si Lord. Ayan. So, sa revival, a call to celebrate the fullness of life, nandyan po yung ating text verse sa John chapter 10, verse 10, letter B. No? Sabi diyan, basa po tayo, basta may nakita tayong verse, but I have come to give you everything in abundance, more than you expect, life in its fullness until you overflow. Ang ganda. Sa TPT translation po yan, the Passion Translation. Sa buhay po nating ito, hindi po talaga nawawala na may araw-araw halos ay meron po tayong pakikipaglaban sa buhay. Tama po ba yun? No? Meron tayong parang may energy na parang halos mauubos nga dahil may pagsubok, may mga challenges, may mga paghihirap. Pero bagamat nangyayari yon sa buhay natin, hindi naman po tayo nagagapi. Amen po ba?
hindi naman po tayo natatalo. We're not defeated. Nakaka-experience po tayo ng sakit o sakit, no? Sickness and pain, but we are not destroyed. Tama po ba yun? Normal yun sa, kumbaga, kahit hindi mananampalataya, ang tao nakakaranas ng paghihirap. Sabi nga po no, sa Job, man are born into troubles. Talagang kasama na. Kasi yun ay kakabit nung pagkakasala ng tao, di po ba? Na dating ang ganda-ganda ng pamamahalaan lang ang hardin ng Panginoon, ang creation ng Lord. Hindi na po gano'n, no? May mga thistles and thorns at hindi na gano'n ka-productive ang lupa. So talagang yun ang naging resulta ng kasalanan na pumasok sa buhay ng tao. May mga battles, hardship, sickness and pain. Pero ang mga mananampalataya, kahit dumadanas niyan, hindi siya pwedeng matalo. Amen? Hindi siya pwedeng magapi. Hindi siya pwedeng talagang to be destroyed, na mawala basta-basta. Bakit? Hindi dahil sa ating sariling lakas o kakayahan o galing o talino, kundi dahil ikaw ay na kay Jesus. Amen? We may have needs, but we are not lacking or empty. Dumadating naman talaga sa pagkakataon na may pangangailangan tayo. Di po ba? Dumadating pagkakataon na parang tila masasagad o mauubos na. Pero hindi natin nararanasan na talagang matutulog ng walang kain. Meron po ba? Unless nagfa-fasting ka. O unless nagda-diet ka. Pero wala ritong ano yun? Dilat na lang ng walang pagkain. Nasa Panginoon ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Dahil yun ang buhay na gusto ng Panginoon. Life is preserved and sustained by God. Ang buhay ay galing sa Diyos. At dahil ito'y galing sa Kanya, gagawa ng paraan ng Diyos na ang buhay na yan ay mapanatili. Gagawa ng paraan ng Panginoon na ang buhay niyan ay masustain. Ibig sabihin, hindi kulangin. The true meaning of life is not found on pleasure, performance, possession, position, and pursuits. Pag tinignan po natin yan, yan yung hinahangad natin, di po ba? Sa buhay pong ito, ang sarap mangarap. Sa buhay pong ito, ang sarap ng meron at mag-enjoy. Tama po ba? Wala namang KJ dito, di ba? No? Kapag sino bang ayaw ng buhay na masaya, with pleasure, and may naaabot ka, may nararating ka, meron kang mga possessions, may position ka sa trabaho, saan man, no? At meron kang mga pangarap pang gustong marating. Pero kapag ikaw ay mananampalataya, alam mo na hindi ito ang sagot o hindi ito ang totoong buhay. Hindi ito ang satisfaction ng buhay natin. Bakit? Kasi ang totoong buhay, ang tunay na kahulugan ng buhay, matatagpuan lang kay Jesus. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Bakit? Kasi sa binasa natin kanina, no? Life in its fullness until you overflow. Dahil kay Jesus lang matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay, dahil siya mismo ang buhay at ang buhay sa Kanya napupuno. Amen po ba? Ang buhay sa Kanya hindi lang mapupuno, ano pa? Pag-aapawin ng Panginoon. Kaya ngayon po sa atin pong theme, let us celebrate a life that is complete. Sabihin natin, bakit ba? Kompleto na ba yan? But parang may kulang pa rin ako. Bakit? Kasi ang mga bagay na nasasatisfy yung atin pong mga physical na pangangailangan nawawala, nauubos yan. Pero yung hindi kayang punuan ng mga bagay sa mundo, ang ating Panginoong Yesus lamang ang kayang magkumpleto at hindi pwede kang kulangin sa parte na yon. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Celebrate a life that is complete and satisfied with God. Yung binasa po natin kanina, no? Alam po natin yan yung verse, John chapter 10, verse 10. For, sabi yan, yung kaaway, no? Yung the thief comes to kill, steal, and destroy.
Pero andun yung si Jesus, the great shepherd, the good shepherd. Yung John chapter 10 po kasi ay ipinapakita po ron si Jesus, ang ating dakilang pastol, ang ating mabuting pastol. Ang pastol na nag-iingat, nakikipaglaban, nagsusupply, nagsusustain sa mga tupa kung paano yung ginagawa ng isang shepherd. Kaya nga sabi, no, yung mga sheep, laging may kaaway. Andyan yung wolves, plural, no? Inaatake, no? Sasaktan, papatayin, i-destroy yung mga sheep. But Jesus, the good shepherd, the great shepherd, He had come to give us life and life to the fullest. Ang John chapter 10 verse 10, letter B ng The Passion Translation, sabi niya, "But I have come to give you everything in abundance. More than you expect." Nagegets po ba natin? Medyo, ang ganda kasi sa English, pero sa Tagalog, pag translate yan, sabi ni Jesus, siya ay dumating upang bigyan kayo ng lahat ng bagay, ng may kasaganaan, higit pa sa iyong inaasahan. Ano ba yung inaasahan mo? Mas higit dyan, yung gustong klase ng buhay na gustong ibigay ng Diyos sa'yo. Life in its fullness until you overflow. Kasi tayo, walang satisfaction. Kaya si Lord, kung magpuno, ayaw niya lang basta puno. Gusto niya, umaapaw ang buhay na yan. Amen? Palakpakan nga po natin ulit si Lord. Praise God. Alam niyo po, ang dami pong mga translation. Sa Tagalog, sabi niya, naparito ako upang ang tupay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. O sabi, magkaroon nito ng sagana. Ako'y naparito upang magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Alam niyo po, pag ikaw pa naman, no, sa verse pa lang yan, among other verses, pangako ang Diyos na binigay sa atin, yan pa lang, sulit na sulit ka na. Amen? Wala nang dahilan para sabihin mo na titigil ka na sa pananampalataya sa Panginoon, titigil ka na sa pagsunod mo sa Diyos, na anuman ang kinakaharap mo sa buhay, hindi yan dahilan para tumigil ka, umayaw ka, manlamig ka, o ayawan mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Bakit? Si Jesus. Kaya nga binigyan po agad ng contrast eh. Ang kaaway, ano bang makukuha mo? Kasi kung hindi mo pipiliin si Jesus, may pipiliin kang iba. Di ba? Yung kaaway ng Diyos, si Satanas, sa kanya kamatayan, sa kanya kapahamakan. Pero sabi ni Jesus, sa akin. Di ba? Eh ang Lord, hindi siya mangangako ng basta pangako lang. Nangangako siya para tuparin at bigyan ng kaganapan ang lahat ng kanyang pangako sa iyong buhay. Amen? Our new life is something that has happened when we have become in Christ. Nagkakaroon lang po ng kabuluhan ng buhay natin at tinatawag po yung bagong buhay kapag ikaw ay na kay Kristo. Amen? So yung buhay pala natin before we know Christ, hindi mo matatawag na buhay. No? Kaya nga kanina, no, ang tanong sa first service, what is life? Paano mo ba i-define ang buhay mo? Baka siguro kung hindi pa tayo mananampalataya, no, paano ba tayo natin yung ginagawa? Yung pag may nagtanong, kumusta na? Ayan. Kumusta ka na? Di ba? Kumusta buhay-buhay? Anong sinasagot natin? Siguro, kung hindi ka pa born again, o yung mga wala sa Panginoon, itong hirap-hirap. Ang mahal na ng bilihin. Dati, sabi nila, ang bigas, ganito. Ang galunggong, ganito. Yan. No? Bagay hindi ko naman inabot yung 1.50 na galunggong. Pero mas mura doon. Puro reklamo, di po ba? Pero ikaw na nasa Panginoon, dumadanas ka man ng mga pangyayari, mga pagsubok, mga trials, troubles, challenges. Maybe you are in sickness, you are in pain. Pag tinanong ka, kumusta na? Ito, sa biyaya ng Diyos, pinagpapala lagi. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yung pananampalataya mo, minsan umahawak ka no, sa wallet mo, o
o sa part ng katawan mo na may sakit habang sinasagot mo yun. Pero hindi yun ang totoong may nararamdaman kang sakit. Yes, nararamdaman natin, pero ang totoo, ang pangako ng Diyos, kaya kanyang pagpalain, kaya kanyang pagalingin. Amen? At higit sa lahat yung buhay na bago kasi nasa Panginoon ka. God created us for His glory and to magnify His mercy. Kanina, ang ganda ng inaawit natin, no? We are made to worship God. We are made to praise the name of the Lord. Kanina, inaawit ko po natin yon. Alam niyo po, ang nai-imagine ko, nung, di ba, we are created by the Lord, nung kumuha ang Panginoon ng putik, tapos, di ba, sino nakapaggawa ng mga yung clay na ngayon, yung, sa mga bata, di ba? Pag gusto mo ng shape na bilog, square, o kaya tao, bulaklak, nagagawa mo, di ba? At dahil yun yung kinoconceive ng mind mo na ito yung i-create mo doon sa clay na yon. So, nung inaawit natin yun kanina, nai-imagine ko kung how God created us. Nung kumuha si Lord ng clay at ginagawa niya yon, habang kinikinis niya yon, ilalagyan niya ng ilong, isang ilong lang, dalawang mata, may tenga. Kaya sabi ng Lord, I have created you. I am creating you to give glory to my name. I have created you to sing praises for me. Amen po ba? Alam nyo, yung ginagawa sa ito, siningihan ng Panginoon yung nilikha. No, sabi ko, kung ganun tayo, no, yung inaawit yung kanina, totoo nga, Lord. Yung existence namin dito sa mundong ito, yung buhay na binigay mo sa amin, buhay namin yan para ideklara namin sa lahat ng tao yung kabutihan ng Diyos, magbigay ng kaluwalhatian at mamagnify yung mercy ng Lord, yung habag at awa ng Panginoon. Kasi kung tutuusin, just like a potter, pag ang pangit na ng itsura, tapon na. Pwedeng gumibap yung potter, no? Yung gumagawa ng anumang hulma kasi walang makitang magandang lumalabas, di ba? Pero ang Diyos, inihulma niya tayo para madeklara natin ang kabutihan, habag at biyaya ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Kaya nga po, no, kapag yung pag pinag-uusapan po natin ang buhay, makikita natin that Jesus' purpose of coming is not tied to life, not only tied to life, an abundant life, but also to an everlasting life. He seeks to not just preserve life for the sheep, but to protect and provide it. We have to celebrate the new life that God has for us so we can live in triumph and not in defeat. Kung titingnan po natin, talagang yung buhay natin, ito ngayon lang naman natin yan nare-realize kasi na kay Lord tayo eh. Di po ba? Kung wala tayo sa Panginoon, parang kung anong gusto natin gawin sa buhay na to, sige, gawin natin. Di ba? Pero dahil nakakilala ka sa Panginoon, nare-realize mo na may purpose. Ang Diyos, si Jesus mismo, nang pagpunta niya rito sa lupa para magkatawang tao, naglingkod, naging isang busabos, naging isang alipin, namatay doon sa krus ng Kalbaryo, para tayo ay bigyan ng buhay. Para tayo, yung buhay na ito, hindi lang ito para dugtungan, we're not speaking na dun sa kasi kasama na rin naman yan, na born again ka, pinagpala ka ng Lord, pagpapalain ka in material aspects, financial aspect, no, sa physical na katawan, pero higit pa ron yung sinasabing abundant life. Kasama na yung yan, hindi naman pwedeng anak ka ng Diyos, naghihirap ka, anak ka ng Diyos, may dinadala kang sakit kasi hindi yan nagdi-display ng kaluwalhatian ng Diyos. Kailangan, yes, dumadating tayo sa pagkakataong yon, pero pag nanampalataya ka, makikita mo kumikilos ang Panginoon. Pinagagaling ka, pinagpapala ka, pinoprovide yung pangangailangan mo, pero ang pinakahigit na kahulugan o kahalagahan ng buhay na binigay sa iyo ay yung ma-enjoy mo yung tinatawag ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen po?
Katulad niyan, may mga nagpuntahan ang iba sa atin, pumunta ng sementeryo, inalala natin ang mga alaala ng mahal natin sa buhay. Pumupunta doon ang mga mananampalataya, hindi para, yun na nga, no? Naturo ni Brother Randy, hindi na para kausapin pa yung nakahimlay doon, dahil wala na sila doon. Katawan na lang nila yon, remains na lang. Ang sabi ng Bible, pag ikay namatay, pagkatapos nun, judgment. Destination mo na. Kung punta ka ng langit o pupunta ka sa impyerno. So pumupunta, since doon lang nakahimla yung kanilang physical na katawan, alam natin na sa pangalawang pagbabalik ng Panginoon, ang mga namatay kay Kristo, kumilala kay Kristo, ay kasama sila doon sa ire-resurrect ng Lord, bibigyan ng bagong katawan. So kung pag araw ng pagpunta natin sa sementeryo, pag-alaala sa kanila, ay mas higit na bagay na bigyan natin ng pansin yung buhay na walang hanggan. Napakagandang opportunity nga po yun kasi parang reunion yun, di ba? Lalo na kapag may mga ante-ante, pinsan, di ba? Extended family, nagpupuntahan doon, no? Ito na yung pagkakataon na, kasi on the subject ka na eh, di ba? Ano yung subject? Sementeryo, kamatayan, no? Direct to the point. Na darating, marirealize mo na lahat pala tayo mamamatay. Ayan. So, pwede na nating i-share yung gospel, yung salvation. Tayo pong mga mananampalataya, hindi lang po yung what we enjoy in this life, but what matters most ay yung buhay na walang hanggan na binigay sa iyo ng Panginoon. Kasi kung ang magiging definition lang natin ng abundant life is what we enjoy in this present life, baka hindi mo nabigyan ng pagpapahalaga yung mabuhay ng tapat, mabuhay ng matutuwa ang Diyos, dahil higit yung buhay sa piling ng Panginoon sa kalangitan, dahil yun, everlasting. Walang katapusan. Hindi mauubos, hindi na mapuputol dahil nga everlasting life. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. But then again, no, sa buhay natin na meron po tayo dito, yung buhay na binigay sa atin ng Diyos bilang dakilang pastol, hindi niya hayaang masaktan tayo. Amen po ba? Hindi niya hayaang may dumating na kapahamakan sa atin. Amen po ba? Ang dami nating mga patotoo dyan on how God preserve our life, on how God protects our life. Hindi lang po yun. On how God provides for our daily needs. Amen po ba? Meron po ba rito na kinulang ng kinain o nakaranas ng isang maghapon na hindi nakakain dahil wala po siyang makain o pambili ng pagkain? Meron po ba? Sino po yung nakakain ng 3 beses sa isang araw? Higher. 4 times. Higher pa daw. 5 times. No? Minsan may pakurot-kurot pa. No? Alala ko yung namin yung sa isang company na pinasukan ko, isang Japanese company. So may expat kami. Kikita niya mga Filipinos daw, parang hindi mahilig kumain. Parang daw. Pero pag binuksan daw yung drawer, andun lahat ng mga chichirya. No? Alam niyo po, yung buhay natin dito, sabi nga, no? Sabi ni David, tumanda na ako. I've been young and now I am old, but I have not seen the righteous forsaken nor begging for bread. Amen? Hindi hayaan ng Diyos na dumating yung pagkakataong namamalimos tayo. Hindi po ba? Kundi dahil lagi, kaya na nga gumawa ng Panginoon, di ba? Marami ng pagkakataon. Si Elijah na lang po, sa kanyang dumating yung punto ng buhay niya na talagang in despair, no? Nagkaroon siya ng depression. Pero ang Lord, hindi kinulang. Physical na pagkain, iniyahatid ng ibon para meron siyang pagkain sa araw-araw. Amen po ba? No? Sabi nga, hot pandesal pa yata yun. Sa buhay po natin, ang dami pong ginagawa ng Diyos. In this life, temporary man yan,
Ang ating Panginoong Yesus ang dakilang pastol. Hindi nagpapabaya, hindi magkukulang, lagi kang iingatan. Kaya nga po tayo daw po, niyayakap natin dapat yung bagong buhay, the newness of life in God. Dahil ang bagong buhay na meron ka kay Jesus, ang buhay na ito unang-una at pinaka-regalo sa iyo ng Diyos ay yung buhay na walang hanggan. At yung buhay na binabago at binabago ng ating Panginoon. Yung buhay na hindi ka natalunan, kundi lagi kang mananalo basta ikaw na kay Kristo. Amen? Palakpakan natin po ang Lord. Praise God. Sabi po dyan, what are the essential truths about this life? Pinag-uusapan po natin ang buhay. No? Sa bawat araw ng ating buhay ay kailangang ipagdiwang po natin to. Celebrate life. No matter how painful, no matter how hard, minsan, no? Kaya lang naman nagiging mahirap para sa atin kapag pinipilit nating solusyonan yon on our own. But when we come to God, pag ginagawa natin yung sinasabi ng Bible, cast all your cares to the Lord for He cares for you. Hindi magiging mabigat o mahirap ang pagharap natin sa pang-araw-araw nating buhay. Unang-una ay maunawaan po natin ang katotohanan sa buhay na binigay po sa atin. Number 1, the constant meaning of life. Ano ba ang kahulugan ng buhay? Yan. Ang hindi nagbabagong kahulugan ng buhay. Ang Diyos, kapag nakilala mo si Jesus, mauunawaan mo saan galing ang buhay na to. Yan ang dapat na tinatanong natin eh. Buhay ako ngayon, may biyaya, saan galing ito? God is life and the source of life, and He is constant and will be forever the true meaning of life. Ang totoo at ang tanging pinanggagalingan ng buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? Kahit sabihin mo, gumawa na siguro ng, di ba, may mga naklok-clone na, ano yan? Parang naduduplicate na, no? Yung mga tao, they can make as many just look like me, di ba? Look like you, no? Kaya na yan, pati nga boses ngayon, di ba? Sa AI, lahat, pwedeng magawa ng tao sa development that we have now. Pero hindi kayang gumawa ng tao ng buhay. Nang katulad ng ginawa ng ating Diyos, nang hinulma niya ang tao mula sa putik, mula sa lupa, hiningahan niya ito. At ang tao ay naging isang buhay na nilalang. Amen? Only God is life and the source of life. He is constant, hindi nagbabago. Hindi pa iba-iba ng isip. At hanggang sa walang hanggan, siya lamang ang pwedeng magbigay ng totoong kahulugan ng buhay. The true meaning of life can only be found in our Creator and Savior. Certainly, man is God's crowning achievement. Alam niyo po, marami pa rin tayo. Alam niyo po, kapag medyo malalimang usap, di ba? Pag nakausap niyo mga kaibigan niyo at natanong niyo na, ano ba ang buhay para sa'yo? Ano ba ang kahulugan ng buhay para sa'yo? Medyo, parang yung iba, magtrabaho, kumain, mabuhay, magtrabaho, kumain, mabuhay. Baliktad, no? Ganun lang kasimple para sa kanila. Pero kung makikilala nila si Jesus, katulad natin, katulad po ninyo, ang totoong kahulugan ng buhay ay matatagpuan lang kay Jesus, sa ating Diyos. Dahil ang tao, ang pinakamagandang achievement, the best sa lahat ng ginawa ng Panginoon. Ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 1, sabi niya, in the beginning, God created. So sa simulang verse pa lang, andun na yung author of life. Amen po ba? Makikita na natin kung kanino galing yung buhay. Mananampalataya ka man o hindi, hanggat tumihinga ka, no? Kahit baby born, yung newly born na baby, ang hininga niyan, ang buhay niyan, ang source niyan, ang ating Diyos. It provides a foundation of finding purpose. Bakit ba ako nabubuhay? Genesis 1 verse 1, because God
created me. May buhay ako kasi nilikha ako ng Diyos. At ang paglilikha sa akin na ito, kailangan magkaroon ng buhay, magkaroon ng kahulugan. Ito'y dahil kay Jesus. If this is true, then purpose simply cannot be found outside the one who made everything and thus understands His creation as the most fundamental level. The longer we follow Jesus, the more we discover that He is all we truly need. Kung naghahanap ka ng kahulugan ng buhay, hindi mo yan matatagpuan sa labas o maliban or outside Jesus. Ibig sabihin, walang alternative. Amen po ba? Walang ibang option kung naghahanap ka ng kahulugan ng buhay. Hindi mo yan makikita sa iba o kung saan man. Makikita mo lang yan sa ating Diyos na lumikha po sa atin. Kung tayo ay totoong sumusunod sa Panginoon at ginagawa yung nais niya, the more we discover na ang kailangan mo lang pala talaga sa buhay na ito ay ang ating Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. John chapter 1 verse 4. Basa po. In Him was life, and the life was the light of man. Sabi po ng TPT translation, a fountain of life was in Him, but His life is light for all humanity. Sabi po dyan, no? Kanino po? Talking about Jesus, referring to Jesus. No? Sabi po dyan, sa Kanya, sabi po sa aking translation, ay nagkaroon ng buhay sa pamamagitan niya at ang buhay na ito'y ilaw ng sanlibutan. Nasa Kanya ang buhay. At ang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. Na kanino daw po ang buhay? Again. John chapter 1 verse 4. Speaking and talking about Jesus, in Him was life. Na kanino po ang buhay? Kay Jesus. Biblia na po ang nagsabi na sa Kanya ang buhay, na kay Jesus ang buhay. Ibig sabihin, kung nais mo ng buhay, kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Ng totoong kahulugan, ng may saysay na buhay. Yung hindi para dumilat ka, nabuhay ka, nagtrabaho ka, uwi ka, tulog ka, walang nangyari. Nagkakaroon lang po ng kulay. Nagkakaroon lang po ng excitement. Nagkakaroon lang po ng kahulugan. Saysay ang buhay mo pag ikaw ay naka Jesus. Dahil sa Kanya ay buhay. Amen? Sabi ng Psalm 36 verse 9, you have the fountain of life. No? Sabi diyan, nasa Kanya ang, ano po yung fountain? Bukal ng buhay. Ano yung fountain, di ba? Parang hindi mo alam kung saan ang gagaling, pero lumalabas and producing ng tubig. At nakakatuwang tingnan talagang all the freshness na parang hindi matitigil. No? Ganun po. Yung sa ating Panginoong Yesus, hindi po lang basta yung fountain na binuksan dahil may nagsusupply na tubig doon. Pag sinara mo yung gripo, tapos na. Hindi po. O kaya kung saan man na mga natural fountain, pag naubos na yung tubig ng ilog o kung saan siya kumukuha, matitigil na. Pero ang buhay na kay Jesus, hindi po yun matitigil. Mawawala man tayo physically, pero dahil ka naka Jesus ka, ang may-ari ng buhay, pinanggagalingan ng buhay, kasama nun sa iyong pananampalataya at pagsunod sa Kanya ay yung buhay na hindi natatapos, yung buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, dyan sa John chapter 1 verse 4, at yung word na ginamit po dyan is, use the word life, yung tinatawag pong Zoe o yung Zoe, no? 37 times po na ginamit sa Gospel ni John, no? Gospel of John, yung word na Zoe o yung life. Kaya dito pa lang po maipapakita na sa paghahanap po natin ng kahulugan, sa paghahanap natin ng saysay, sa paghahanap natin ng magandang buhay na hindi kayang ibigay ng mundong ito, matatagpuan lang po natin yan kay Jesus. Sa John 14 verse 6, sa ulado niyo po ba yun? Ano po sabi doon?
Si Jesus pong nagsasalita, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No, hindi na kailangan. Alam niyo, minsan kasi may mga direktang salita na si Jesus mismo na hindi na natin kailangang, kumbaga, kailangan pa bang i-memorize o ipaliwanag yan? Sinabi niya na po mismo na siya mismo ang buhay. Huwag na po nating hanapin sa iba. Huwag na po nating hanapin sa kung saan man maliban kay Jesus dahil sa Kanya lang po, siya lamang po ang nagbibigay ng buhay. A meaningful life is a life belonging to God. Paulit-ulit na po yan. Dahil baka, kasi pag bata ka, maaring ang na-enjoy mo lang yung, meron ako, pag kailangan ko, meron ako. Pag nagutom ako, meron ako. Pag gusto ko matulog, okay yan. Pag ginusto ko, meron, bibigay. Baka yun lang yung definition ng buhay natin. Pero ang totoong kahulugan ng buhay ay yung buhay na nakay Kristo ka. So, ibig sabihin, huwag kang lumabas kay Kristo. Huwag kang umalis sa buhay mo sa Panginoon. Amen po? Amen po? Kasi kapag lumalayo ka sa source ng life. Lumalayo ka mismo sa buhay. Ang buhay na nakay Kristo ay isang buhay na bago. Amen? A life that is new, a life that is abundant, a life that is victorious, and a life that is eternal. Ang sarap po talaga ng buhay nung nakilala po natin si Jesus. Iba-iba tayo ng patotoo. Amen po ba? May patotoo ka ba na binago ka ni Jesus? Amen po ba? Yung iba po, wala po bang nabago? Di ba? Ang sarap pakinggan na yung dati, nung hindi pa nakakilala kay Lord, ako yung taong ganito. Bakit? Kasi ang buhay na nakay Kristo, binabago ang taong kumilala sa Kanya. 2 Corinthians 5:17, if anyone is enfolded into Christ, he has become an entirely new person. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. May bago ba? O kuha ng salamin, di ba? May nabago ba? Siyempre, kapag anak ng Diyos, hindi lang puso ang binabago. Yung ganda ng puso at ganda ng spirito, inilalabas yan, nagraradiates yan palabas. Amen. Ba't di kayo nag-agree? Ano nga, hindi ba kapaniwala? Binago ako ng Lord inside and out. Amen po ba? Amen. Hindi kasi ang totoo po talaga, no? Sabi nga talagang manggagaling sa puso. Yung kagandahan ng isang tao ay kung ano yung binago sa kanya ng Panginoon. Bagong nilalang, sabi diyan, wala na yung luma. The old order was vanished. Tama po ba? Totoo po ba 'yon? Habang nakikinig po tayo, medyo mag-reflect. Tama ba na binago na ako ng Lord? Yung ugali ko ba, pananaw, pag-iisip, mga ginagawa ko ba noon, nung nasa kadiliman pa ako, hindi ko na ba yan ginagawa ngayon? Makakasagot po ba tayo ng amen? So mag-reflect po tayo kasi gusto natin ng may kabuluhang buhay. Gusto natin ang buhay na ito na binigay ng ating Panginoong Yesus. So ano ang marka ng buhay na galing kay Yesus? Na ikaw ay nasa Panginoon, bagong buhay. Kaya kung ngayon, baka nagmumulto yung pinatay mo ng lumang pagkatao, huwag nang buhayin. Amen po ba? Yun ang talagang dapat inililibing. Hindi na dapat binubuhay. Huwag niyo sabihin, ganito na talaga ako, no? Kapag medyo nagkakagulo, nag-aaway, no? Sabihin na, ganito talaga ako eh. Ganun pa ba sa mga Kristiyano? Diba? Hindi na. No? Hindi na. Minsan nagbabato nga, Kristiyano ka pa naman, bla bla bla. Diba? Parang naman silang Kristiyano. Diba? Tapos hanggang umabot ng ganito kasi ako talaga. Hindi. Na kay Kristo ka eh. Bagong nilalang ka. Kaya kapag lumalabas yung mga maling gawa sa buhay mo, sabihin mo sa Kanya,
patay ka na. Wala na yung luma akong pagkatao. Binago na ako ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Ano pa po? Abundant. Masagana. Pinakamagandang parte po ng kasaganaan na makikita natin, yung kasalatan ng ating spirito. Di po ba? Nung tayo po ay wala sa Panginoong Yesus, layo tayo sa Diyos. Wala tayong kilalang Diyos. Patay ang ating spirito. Nung nakakilala ka kay Jesus, sinuko mo ang iyong buhay, binigyan ka ng bagong buhay, bagong puso, bagong pagkatao. Amen po ba? At pinuno ka ng pagpapala ng Panginoon. Alam niyo po, when we speak abundance, wag po agad dun sa mga material at pinansyal na bagay. Nauubos yun, nawawala yun. Ang maraming mga tao, may pera man po sila sa mundong ito. O meron, hindi po natin sinasabi masama ang pera. Mga anak ng Diyos dapat marami at maraming pagpapalang galing sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin sa Lord. Sige po, tanggapin natin yung biyaya ng Lord. Pero higit sa lahat, dapat puno ka ng mga espiritual na pagpapala. Amen? Paano ba yan nangyayari? Dapat busog ka lagi sa salita ng Diyos. Dapat hinahanap mo lagi, nauuhaw ka lagi sa salita ng Diyos. Hindi lang po yun, hinahayaan mo na mangyari, sumunod sa mga iniutos ng Panginoon. Amen po ba? Para ang kapayapaan, kabutihan, biyaya, kagalakan, yan yung mga hindi nabibili ng pera, di po ba? Hindi kayang bilhin yan. Maaaring sabi naririnig na po natin lagi yan, pwede kang makabili ng magandang higaan, bumili ng aircon. Maganda po yun, di ba? Sarap matulog ng may aircon, di ba? At sarap matulog ng may masarap na higaan. Pero kung wala ka sa Panginoon, kahit gaano kasarap yung paligid mo para matulog, paglayo ka sa Panginoon, hindi ka magkakaroon ng totoong magandang tulog o talagang tinatawag na kapayapaan. Amen? Dahil yan, galing lang yan sa Diyos. At syempre, kung busog na busog, talagang abundant, nag-uumapaw sa espiritual na pagpapala ng Diyos, ibig sabihin hindi pwedeng hindi lumabas sa mga material, sa mga personal, maging sa mga pinansyal na pagpapala sa buhay po natin. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya baka nagtatanong ka, bakit lagi akong kulang? Bakit, ano bang kulang sa akin? Ano ba hindi ko nasusunod sa Lord? Pasaganain mo muna ang spiritual mong buhay. Sigurado, hindi ka kukulangin. Sigurado, hindi ka maghihirap. Dahil inuna mong mag-umapaw ang mga spiritual na pagpapala sa buhay mo. Amen? Victorious, matagumpay. Ano po sabi ng John chapter 10, verse 11, I am the good shepherd. Ayan, kanina po, yung Psalm 23, no? Abundant life. Sabi diyan, for God, the Lord is my shepherd and I shall not be in want. No? The Lord is my great provider, I will not be in need. Ang Diyos, ang ating dakilang pastol, ang mabuting pastol, kailanman hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga tupa. Papakainin niya ito ng maayos, bibigyan ng maayos magandang tubig, dadali niya doon sa kung saan safe ang kanyang mga tupa, didepensahan niya, iingatan niya. Yun po ang dakilang pastor, yun po ang mabuting pastol. Ang ating Panginoong Yesus, binigay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa, para tayo sa ating mga makasalanan. Kaya nga po, praise God, the good shepherd lays down his life for the sheep. And that is the transforming truth that we have more than enough because Jesus gave us Himself. Kaya pag dumating po sa pagkakataon na may parang kulang, tandaan po natin, isa kang mananampalataya, alam mo yung katotohanan na ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa iyo. Andiyan po ba kayo? So ano pang mas higit na mahalagang bagay na kailangan mo na hindi kayang ibigay ng Diyos kung naibigay niya na yung pinaka malaking bagay na kakailanganin ng tao?
Amen po ba? Sabi na Romans 8:32, for God did not spare His Son, no? Para hindi maibigay kung ano pa yung pangangailangan mo. Kaya nga po, the meaningful life that you are belonging to God, bago nag-uumapaw sa pagpapala, matagumpay, at yung buhay na walang hanggan. Amen? Sabi po dyan, next po, sabi po, essential truth, unang-una, the meaning of life. Ngayon naman, yung purpose of life. Clarity of purpose of life. Ang tanong natin, bakit? Bakit ba ako binuhay ng Diyos? Ayan. Bakit ba? Para saan ba ang buhay ko dito? The clarity. Ang kagandahan po, nung binuhay tayo ng Diyos, yung layunin o dahilan, malinaw yan. Malinaw na pinakita ng Diyos. Clarifying life purpose is important to your hope, health, and happiness. But where does this sense of purpose came from? Naiisip mo ba, bakit ba ako nabuhay? Ba't sa edad na to? O kaya kahit may mga pagkakataon na, bakit ako napatira dito? Bakit ako naging ganito? Ano kung sa profesyon, o kung anumang pangyayari sa buhay mo, kapatid, pag nasa Panginoon ka at inahayaan mo ang Diyos ang kumilos sa buhay mo, gagawin ng Lord na malinaw na maiparating sa'yo the purpose why God created you. Ephesians 2 verse 10. Basa po tayo. Ready? God has made us what we are in Christ Jesus. God made us new people so that we should spend our lives doing the good things He had already planned for us to do. So ano po ang purpose ng Lord? Unang-una, ang isang katotohanan, tayo po ay nilikha ng Panginoon para saan? Para gumawa ng mabuting bagay. Andyan po ba kayo? God who has worked in us to make us what we are, He has given us new life because we are united in Christ. He saved us so that we can do good things. Klaro po ba ang purpose kung bakit tayo binigyan ng buhay ng Panginoon? Sabi diyan, we are God's workmanship. Tayo yung espesyal, obra maestra ng Panginoon. Nilikha tayo ng Diyos. Nanggaling sa Kanya ang buhay. Siya ang lumikha sa atin. Bakit? Ayan. Ang sabi ng verse 10 ng Ephesians 2, God made us new people so that we spend our lives doing good things. Ang tanong, nagagawa po ba ang purpose na yon sa buhay po natin? Amen po ba? Baka sabihin natin, wala kasi akong opportunity gumawa ng mabuti. Hindi po nawawalan ng pagkakataon gumawa ng mabuti. Pag wala kang nakikita, gumawa ka ng opportunity for you to do good things. Andyan po ba kayo? Amen. So, ang isang buhay ng mananampalataya, kahit hindi mananampalataya, dahil meron silang buhay, dapat ang buhay na yun ini-spend sa paggawa ng mabuti. Kumusta kapatid? Paano mo ba ginagamit yung oras, panahon, talento, o mga kaloob, biyaya ng Diyos sa iyo? Nagagamit mo ba yan sa mabuti? Nagagamit mo ba yan para magbigay ng glory kay Lord? Amen po ba? Kasi that is the very reason kung bakit tayo nilikha ng Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. A sense of purpose is first spiritual. As Christians, we have fully embraced our identity as God's masterpiece. Tanggap nyo na po ba ang katotohanan na yon, na nilikha ka ng Diyos? At nilikha ka ng Diyos na maganda, gwapo, magaling, mahusay. Bakit? Workmanship ka ni Lord eh. Amen po ba? Embrace your identity. Kaya nga, di ba, kapag nung na-born again tayo, hindi na tayo basta, halimbawa, hindi ka magaling, hindi ka mahusay sa pamantayan ng mundong ito. Anong gagawin mo? Mag-aaral ka. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Kasi yun yung pagkakagawa ng Lord.
Hindi totoo na nandiyan ka sa buhay mo ngayon, natalunan ka, na walang magandang nangyayari sa buhay mo kasi workmanship ka nga ni Lord. Gagawa ba ang Diyos ng pangit? Siyempre hindi. Tama po ba? Ba't di pa rin kayo nag-a-agree? Gagawa ba ang Diyos ng kumbaga haphazard? Nang basta-basta lang? Hindi. Dahil ang pagkakagawa sa iyo ng Diyos, the identity that God gave you is to be God's masterpiece. And being God's masterpiece, you are ordained. You are to engage in good works He has prepared for us. Ibig sabihin, hindi kukulangin ang pagkakataon na para gumawa tayo ng mabuti. Kapag nakaharap tayo sa isang sitwasyon na kailangan mong magdesisyon, piliin mo yung tama. Piliin mo yung sinasabing tama ng salita ng Diyos. Amen po ba? Piliin mo yun, hindi ka magsisisi, kapatid. Pero kung sasabihin mo yung tama na sinasabi ng kaisipan mo, depende po yan di ba? Kung ano yung background mo, anong culture mo, ano ba yung set of mind. Pero kung ang kaisipan na yan, punong-puno ng salita ng Diyos, punong-puno ng pagkakilala sa Panginoon, tumapat ka man sa anumang desisyon sa buhay, pipiliin mo pa rin gumawa ng mabuti. Amen? Palakpakan po natin si Lord. And ultimately bringing glory to our Creator and making a lasting impact in the world around us. Bakit po? Kasi the clarity of purpose, yung dahilan kung bakit nilikha tayo ng Diyos. God created us, we are God's workmanship. Ganda ng pagkakagawa ng Diyos sa atin. Bakit? Para gumawa ng mabuti. At bakit ka gumagawa ng mabuti? To give back glory to your Creator. Amen po ba? Pag may ginawa ka, tapos hindi maganda, tapos pinakita mo sa tao, sabihin, sino bang gumawa niyan? Ba't ganyan itsura niyan? Di ba? Binabalikan yung gumawa, yung Creator. Di po ba? Andiyan po ba kayo? Nagbenta ka ng pagkain, hindi maganda ang lasa. Tapos sino ba nagluto niyan? Di ba? Pwedeng ganon, di ba? Tayo, kung gagawin, i-display natin yung sarili natin. I-represent natin yung sarili sa mundong ito. Sasabihin natin, ako ay nilikha ng Diyos. I am God's greatest accomplishment. Dapat nakikita sa atin, sa bawat gagawin mo, makakapagbalik ng kaluwalhatian sa Diyos na lumikha sa iyo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Sabi po, sa the sense of purpose, una po, ayan yung spiritual. The next, sabi po dyan, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Yun, dalawang importanteng araw sa buhay mo nung ikay pinanganak. At pangalawa, nung natuklasan mo na, bakit ba ako pinanganak? Kaya ngayon kanta po natin, kanina, we were born, we were created, we are molded, we are made by God to bring glory to Him, to sing praise to Him, to worship the Lord our God. Amen? Sabi po, as human being, you obviously have much higher intelligence than all other creatures. You can visualize the future. You have hopes and dreams and creative imagination far beyond any other form of physical life on this earth. Kaya dapat po talaga, yung pagiging God's workmanship, i-embrace natin. Special, dapat alam mo yung value mo. Hindi para magmalaki sa harapan ng Diyos, kundi pakaingatan mo ang sarili mo kung how you behave, on how you conduct your affairs, on how you speak. Andiyan po ba kayo? Bakit? Kasi ang lagi mong pinakaiisip, yung lumikha sa akin. Amen po ba? I am God's workmanship. Special ako. Bakit po? Sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao ang pinaka-espesyal. Amen po ba? Yung mga hayop, may mata, may tenga, may bibig din naman sila. Tama po ba?
Pero hindi tayo katulad, hindi totoo yung kwento na, ano yun, evolution, na galing sa unggoy ang tao. Payag po ba kayo ron? Na you are the beautiful version of ano. Di ba? Hindi. Di ba? Kasi iba tao. Nilikha ng Diyos. God's greatest accomplishment of His creation ng tao. Buhay. Special. Napakaganda. Lumikha ang Diyos ng ibang creatures. Pero ang pinaka-kakaiba is the intelligence, the higher intelligence na binigay ng Diyos sa mga tao. Dahil ang mga hayop, ang ibang nilalang, hindi sila nakakagawa ng pangarap, ng imagination. They cannot hope for their future and dreams and make creative imagination and visualize the future. Pero ang tao, di po ba? Lalo na kung ikaw ay na kay Kristo, alam mo, ang bukas, meron pong kahihinatnan. Ang pinakaaantay mo ay yung buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. And lastly, the essential truth kanina po, yung meaning of life, then purpose of life, then number 3, the ultimate destiny of life. The confirmed ultimate destiny of life. Bakit? Kasi habang nandito po tayo, dapat alam natin saan ba patutungo ang buhay na to. Alam mo na, ang Diyos ang lumikha, pinanggalingan ng buhay, si Jesus mismo ang buhay. Nalaman mo na rin ang dahilan kung bakit ka may buhay, nilikha ng Diyos, ay dahil ako ang espesyal na hinulma ng Panginoon na creation ng Lord. Ginawa ako ng Diyos para gumawa ng mabuting gawa. Ang pangatlo, saan ba papunta ang buhay na to? Can you have remarkably interesting and fulfilling destiny ahead of you regardless of your present situation? Or are you living fleeting, disappointing existence on planet Earth with no purpose of your life? Marami pong tao, nag-aantay na lang ng mawala sila sa mundong ito. Then tapos na. Kaya iba-ibang reaksyon ng mga tao. Mas marami yung reaksyon na natatakot ang mga tao sa kamatayan. Pero alam nyo po ba, kung alam natin ang destinasyon ng buhay, na ang buhay natin ay hindi yung nag-exist ka lang dito sa lupa at mamamatay, kundi may destinasyon na inihanda ang Diyos para sa atin. On John chapter 3 verse 16, kanina binanggit po ulit to, pero bago po natin basahin yan, the Message Translation, pwede po ba nating i-recite according to your memorized translation? Ready po? John 3:16. Amen. Karamihan, King James yung narinig ko Parang may edad na yung ano. No? Kasi yun pa yung mga Bible nung araw na available for free. Pero totoo po yun. Sobra ang pagmamahal ng Diyos. Dito po sa message na to, pinakita po ang destinasyon ng buhay. Amen? The destiny of life. Dahil binigay ng Diyos, sabi diyan, this is how much God loved the world. He gave His Son, Jesus, His one and only Son. And this is why, so that no one be destroyed, that by believing in Him, anyone can have a whole and lasting life. Ang destinasyon, ang kapupuntahan pala ng buhay na nilikha ng Diyos, inihinga sa iyo ng Panginoon, bagamat inagaw ng kaaway, ninakaw, ngunit kinuha ulit ng Diyos, tinubos tayo ng Panginoon. Nagkaroon ng continuation, hindi lang basta continuation of life, pero yung destinasyon ng buhay. Saan ito? That whosoever believes in Him, that by believing in Jesus, anyone can have a whole and lasting life. Mamahalin mo ang buhay, yayakapin mo ito,
Dumating man sa punto ng maaring alam mo kung kailan parang malapit na ang bilang ng buhay sa mundong ito, hindi mo ito kakatakutan. Hindi mo ito ikakalungkot. Amen? Maaring magdadala ito ng lungkot sa mga maiiwan natin, pero sa mga mananampalataya, yung kahulugan ng buhay, yung purpose ng buhay, at destinasyon ng buhay mo, alam mong ito ay sa piling ng ating Diyos, sa kalangitan, sa buhay na hindi na kailanman matatapos. Amen po ba? Buhay na pangwalang hanggan, na may kasaganaan, wala nang hirap, wala nang pag-iyak, wala nang sakit at karamdaman. Yan ang destinasyon na inilaan ng Diyos para kung sino mang sumampalataya kay Jesus. You have it. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Kaya mga kapatid, no? Kaya andyan po ang Bible, the Creator's Instruction Manual for Humanity, the Holy Bible, that God has already prepared the glorious things for His beloved children. Gusto mo bang malaman? Ano bang destinasyon ko? Saan ba ako pupunta? Ano ba meron sa langit? Alam nyo, hindi po tayo iniwang blinded ng Lord roon. Di ba? Pinasilip sa atin ang langit. Sa John chapter 14 pa nga lang, di ba? Sinabi na po doon may mga mansyon sa langit. Amen po ba? Pag pumunta ka sa Revelation, makikita mo yung ron, yung kalye. Makikita mo yung mga walls, yung mga gates. Amen po ba? Pasilip pa lang yun. Dito tayo binabasa pa nga lang po natin anong itsura ng kalangitan. Ang nasasabi na natin, wow, wow. Amen po ba? Napapawaw po ba kayo? Pag nandun na po tayo, baka maglupasay na lang po talaga tayo. Una, higit sa anumang grandioso na talagang inihanda ng Lord sa atin sa kalangitan, the very precious moment that we will see Jesus face to face. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun yung pinakamagandang bagay na kasama ang langit, pero syempre, ang pinaka-special na tao sa langit, ang Panginoong Jesus. Doon, tulad nga ng nabanggit ni Brother Randy kanina, no? Na bakante yung posisyon ng mga worshipers ng Lord dahil si Satanas, nagrebelde siya sa Panginoon, si Lucifer, naging si Satanas. Wala nang mga mangunguna mag-worship, but God created men. Amen po ba? Doon, wala nang paglilingkod. Worship na lang tayo ng worship. Wala nang evangelism doon. Di po ba? Kaya dapat dito, masipag tayo mag-evangelize, mag-follow up, para mapuno ang kalangitan. Amen po ba? Maaring yan ang isang dahilan kaya hindi pa bumabalik si Lord. Marami pang bakante na pupunuin doon. Mga kapatid, let us celebrate life. Amen? Bagamat ang buwan ng Nobyembre ay maaaring nagdadating po sa atin, naghahatid ng kalungkutan dahil naaalala natin ang mga panahon na kasama natin, ang mga mahal natin sa buhay. Pero dahil ikay mananampalataya, alam mo ang destinasyon ng mga mahal mo sa buhay. Kung sila'y kumilala sa Panginoon, baka masabi mo, talagang nauna sila, napakaganda ng kanilang kalagayan. Kung maaring sila ay hindi kumilala sa Panginoon, yun yung maging dahilan mo, mas lalong maging masipag ka mag-share ng gospel. Amen? Dahil hindi biro ang impyerno at totoo ang kalangitan. Let's celebrate life that is complete and satisfied in God. Do not forget ang totoong kahulugan ng buhay, ang purpose kung bakit nandito ka. Your greatest purpose is you are created to do God's work, to bring glory to Him, and God is the giver of life. And the confirmed ultimate destiny of life is life in heaven, eternal life. Kapatid, ano bang kulang sa iyo ngayon? Ano bang pangangailangan mo? May mga kinakaharap ka bang mga labanan sa buhay mo ngayon? Hindi po natin kakayanin yan maliban na makipaglaban tayo na ang Diyos ang lumaban sa atin.
In this life, God's promise is life in its fullness that you can only found in Jesus. In Jesus, there is life. Life eternal. There is healing. Amen po ba? There is power. There is victory. Higit pa sa mga pangangailangan na meron ka ngayon, kaya yang punuan ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. May we all stand. At habang tayo po'y umaawit, magpasalamat po tayo sa Diyos dahil andito pa tayo ngayon, ibig sabihin may hininga, may buhay. Amen? And let's celebrate life and thank the Lord. Ano man ang pangangailangan mo, kapatid, habang inaawit natin yung awit na ito, nagsasabi ito kung sino si Jesus. Ano ang kaya niyang gawin sa buhay mo? Ano ang kaya niyang ipagkaloob? Ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Binigyan kanya ng buhay, kaya niyang ipagkaloob. Ano man ang pangangailangan mo ngayon? Kailangan mo ba ng pagtatagumpay? Kailangan mo ba ng lakas? Kailangan mo ba ng kagalingan? Kailangan mo ba ang himala? Lahat ng yan, yan ang kabuuan ng fullness of life in Jesus. For everything that we need in this life is in Jesus. Hallelujah. Sige po, let's declare the greatness and power of our God. Praise you, Jesus. Hallelujah. And I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I just want to speak the name of Jesus. And every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak
Your name is healer. Your name is life. Hallelujah. Let's continue singing the song Break every very soul. softly. Hallelujah. Raise your hands to God. Be ready to receive as we speak the name of Jesus. Hallelujah. Yes. Awitin po natin habang dinideklara natin yan. Cause your name is power. Hallelujah. Father, in the name Your of name is Jesus. healing. Yes, your name is Your power. name Your name is healing. Your name is life. Receive it in the name of Jesus. Let the power of the healing of God be upon you. May the power of life and the abundance of it be upon you in Jesus' name. Let every fear and anxiety be taken away from you. We rebuke it in the name of Jesus. And in the mighty name of Jesus, let there be peace. Let there be power. Let there be joy in the name of Jesus. We break down every strongholds of the enemy, every addiction in the name of Jesus. Ano mang mga klase ng pagkakagapos ng kaaway, we destroy it in the name of Jesus. Ika'y pinalalaya ng Panginoon that in the mighty name of Jesus, you are set free in Jesus' name. In Jesus' name, receive the Lord's miracle. Receive the Lord's power of healing. Receive the Lord's favor. Receive the Lord, the everlasting peace. It passeth all understanding. The Lord is renewing everything in your life in the name of Jesus. The Lord is giving you new beginnings. You can start again in the Lord. Maaari kang magsimula muli sa Panginoon. Huwag kang magdalawang isip bumalik sa ating Diyos sa pananampalataya at paglilingkod at pagsunod sa Kanya. Kapatid, maaaring ikaw ay matagal na nawalan, nagkasala, na akala mo hindi ka tatanggapin ng Panginoon. Yun ay kasinungalingan ng kaaway because God loves you so much. You can come to Jesus anytime. You can surrender your life to the Lord. And the Lord is more than willing to accept you, to receive you in the name of Jesus. And Father, Ikaw ang patuloy, O Diyos, ng higit sa anumang mga pagpapalang material, pinansyal, pisikal na pagpapala. Higit, Panginoon, pagyamanin mo ang iyong mga anak sa espiritual na pamumuhay. I pray, O God, Lord, baguhin mo ang aming puso. Kung kami may nabubuhay pa rin sa mga lumang mga pagkatao namin, kung kami nabubuhay pa rin sa kasalanan at sa gawa ng mundong ito o sa kadiliman, kami, O Diyos, ay humihingi ng tawad, nagpapakumbaba at nire-renounce ang bawat kasalanan, ang bawat paggawa ng kaaway sa aming buhay. Itinatanggi namin ito. We renounce it, Lord, in the name of Jesus. And we allow you, Lord Jesus, to take over. We allow you, Jesus, Lord, na makialam sa aming buhay. Turuan mo kaming maging masunurin. Turuan mo kami, Panginoon, kauhawa ng iyong salita. Turuan mo kaming laging manalangin, lumapit sa iyo at magtiwala, Panginoon, at ilagak sa iyo ang aming pananampalataya. Busugin mo kami, Panginoon, ng higit pa, O Diyos, sa aming espiritual na pamumuhay. Turuan mo kami, Lord God, na manatili, manampalataya, sumunod sa iyo, maglingkod sa iyo. Marami pong salamat as we declare and as we speak the name of Jesus. We receive, Lord, what you had promised on John chapter 10, verse 10, that you have come to give life and have it to the fullest. Hindi lang, Panginoon, pupunuin, kundi pag-uumapawin mo ang biyaya mo sa buhay ng bawat isa mong anak. And as it overflows, make the lives of your people, Lord God, to be channels of blessing. Lord, for we are made, O God, to do good works, to glorify our Creator, to give glory to our God who gave us
Marami pong salamat sa biyaya. Teach us to embrace life. Teach us to love Jesus more, the source and the giver of life. Yes, We Lord. give you praise, O God. We give you all the glory and honor and thanksgiving. All these we ask and pray in Jesus' name. Amen.